panahon ngayon ng pandemya, ang pagkalat ng COVID-19 sa ating lipunan ay nagbigay ng iba't ibang pagsubok sa ating pagkatao, lalo na sa ating bansa. Pero walang kinalaman din yung vlog ko ngayon. So, kanina ng umaga, nagaling kami sa work, then naisipan lang namin bisitahin yung SM Cubao kasi yun yung usual na dinadaan ng work namin pag pauwi. So, tanong-tanong kami sa Cyberzone, no, kung meron ng stock mo, kung pinag-uusapang phone ngayon na budget meal daw para sa isang napakagandang phone na may magandang specs. No? So, pumunta kami sa SM Cubao at sa Cyberzone, pumunta kami sa phone style. So, ito na nga ang ating Realme 6 Pro. Bili namin doon sa phone style, pinapili kami ng freebies. So, ito yung mga freebies na kasama. Though, hindi naman siya ina-expect mong magandang freebies, pero at least, with bare minimum magdamit mo siya sa isang Bluetooth headset, power bank, na may 5,600 mAh, at ungrip, parang holder siya na nilalagay mo sa pinakalikod ng device. So, yun, wala na bukod sa resibo. So, buksan na natin ano ba ang laman ng box ng Realme 6 Pro. So, makikita natin, no, napaka-kindergarten ng ating table set ngayon. Pero hindi ito yung magiging subject natin sa vlog nito. Ito siya. So, unahan ko na kayo, hindi ito second hand, hindi rin hiniram for this vlog. Wala na siyang plastic cover dahil tinest siya din sa mismo store. Siyempre, bago i-avail, tingnan mo muna kung functional yung build mo. Otherwise, maluloko ka. Sayang ang pera mo. So, ito na siya. Buksan natin. Meron siyang welcome letter para sa mga una magbubukas. Welcome to Realme family and let's embrace a new journey. So, anong laman nito? Meron siyang smoke jelly case na smoke nga kaya kulay black. Yan. So, ito siya. Ang ating user manual. At ang warranty card. So, ito na pinakita natin yung phone. Ito siya. Pero, pakita muna natin yung mga peripherals na kasama. Ang 30 watts book fast charging charger. Siyempre, kasama din ang fast charging cable. Then, punta na tayo sa main event. So, nakabalot pa siya ng plastic na buksan na natin. Tcharam! Ito po ang kanyang back display. So, ang variant ng Realme 6 Pro na ito ay lightning blue. So, kaya siya tinawag na lightning blue. Nakita nyo naman na nag-create siya ng lightning silhouette kapag nasisinagan ng araw. Parang may lightning effect. Ayan. So, meron siyang 6.6 inch screen, quad AI camera. Kagaanan yung phone. Ang kanyang appearance ay built siya with Corning Gorilla Glass 5, so scratch resistant siya. Pero hindi siya makakaligtas syempre sa mga fingerprints, no? Talagang takaw siya sa dumi ng fingerprints. Pero normal lang naman yun sa isang cellphone na covered with Corning Gorilla Glass 5. At least assured ka na talagang hindi siya may scratch kahit na ilagay mo sa bulsa mo at may kasabayan siya dun sa loob. Pero huwag mo magpatry yun syempre. So, open na natin siya. Dito ang kanyang power button. By the way, build na siya ng with Android 10 operating system. So, may minor updates na lang yung i-update mo dito kapag set up mo na yung unang pag-set ng phone. So, Realme. So, ito na siya. Again, 6.6 inch screen, IPS LCD. So, yung chipset ng processor niya ay Qualcomm Snapdragon 720G. Perfect na perfect sa mabilis na pag-browse at gaming. At ang variant pala na binili namin ay, nag-isa lang naman siya sa Philippines 8 GB of RAM with 128 GB na internal memory. So, hindi siya ganun kalakihan.
Pero okay na rin kung mag-i-store ka ng maraming pictures and videos. Pero meron naman siyang dual SIM slot, and nandyan na rin yung micro SD na up to 256 gig na pag-expand. So kahit na 128 gig yung internal memory mo, expand mo naman siya up to 256 gig na micro SD. So no problema kung sakaling mag-run out of memory space ka. Bakit nga ba siya sikat na sikat nung in-announce pa lang kung ano meron? Anong ba meron dito sa bagong version ng Realme, si 6 Pro? So meron siyang 90 Hz screen refresh rate. So ano ba yung ibig sabihin pag sinabing 90 Hz? Ito kasi yung mga 90 Hz na refresh rate nito na technology. Makikita mo lang to sa mga gaming monitor eh. Ito yung nagbibigay ng smoothness na ipasok niya sa mobile technology. Yung technology na makukuha mo lang sa gaming monitor. So, itatry natin kung ano yung ibig sabihin kapag sinabing 90 fresh rate. So, yan, smooth siya, no? Hindi siya yung karaniwan na mga phone na build with 60 Hz na medyo ramdam mo yung pagka-slow or pagkalagi, lalo na kapag punong-puno na yung cellphone mo with data and files. So makikita naman natin siya sa Facebook, so napakabilis mo mag-scroll. Ito yung binibigay niyang feeling, yung illusion na parang ang bilis-bilis. So sa pagbabrowse ng Facebook, Instagram, Twitter, yun, dun mo siya mararamdaman, no? Yung napaka-smooth na pag-i-scroll mo. So sa mga gaming, usually kasi nililimit ni Play Store yung FPS na pwedeng i-project ng laro. Usually 60 FPS is the maximum na fresh rate na pwedeng i-launch ng mga games under Play Store. So yung screen niya, no, is made with IPS LCD. Hindi siya yung AMOLED na nakasanayan natin. Pero yung pagiging IPS LCD niya is na-complement naman siya with the 90 Hz technology, no? Punta na tayo dun sa isa pang features na inaabangan ng lahat dito, no? Yung camera niya. So meron siyang 4 na camera, no, si Realme 6 Pro. Ang tawag dito ay Quad AI camera technology. So ang kanyang main camera ay meron 64 megapixel. Ang susunod, meron siyang 12 megapixel telephoto lens, 8 megapixel ultra wide lens, then 2 megapixel na macro lens. At dito natin makikita ang kanyang LED flash. So sa harap, meron siyang dual ultra wide front camera, no? So perfect na perfect ito sa mga taong mahilig mag group selfie, no? So maraming taong mako-cover kapag mag-selfie kayo, no? Dahil dito sa feature na ito. Sa ilalim, si Realme 6 Pro ay mayroong 3.5mm jack. Andito ang kanyang microphone, ang USB Type-C port for your charging, and ang kanyang loudspeaker. Sa itaas, meron ding microphone. Sa sides, nandito ang kanyang volume rack. And then, sa kabilang side, ang kanyang power button at ang kanyang fingerprint scan. Nakagisnan natin na sa bagong technology ng smartphone, yung in-display fingerprint scan. Nandito nga siya sa tinatawag natin power button. Pero, ang pinagandahan nito sa 6 Pro, napakabilis ng response. Ma-recognize ka agad yung fingerprint mo once you unlock the device. So, as you can see here, so, patay natin. Fingerprint. Ang tanong, magkano si Realme 6 Pro? Ang kanyang SRP dito sa atin sa Philippines ay tumataginting na 16,990 pesos. Napaka-budget meal na nito para sa akin. Napaka-budget meal na nito para sa technology na pinaprovide niya. 720G Snapdragon, which is very, very good as a mid-range specs for faster browsing, faster main driver mo, and for gaming din. Hindi na siya pahirapan, and complemented siya with the 8 gigs of RAM. So maraming processes ka na pwedeng magamit dito sa phone na to, and yung gaming mo hindi siya ganun na mabagal. So hindi na siya bare minimum kung masasabi. So sa full review natin ipapakita kung ano ba yung gaming performance ni 6 Pro.
At kasama din yung ating Antutu benchmark. No? So, ang 6 Pro, available siya sa Lightning Orange, Lightning Red, and ito, Lightning Blue variant. Kaso, napakahirap kumanap ng color variant na gusto mo. Kasi nakadepende yan sa store kung ano yung stock nila. Doon sa pinuntahan namin sa phone style, ito lang yung stock nila yung Lightning Blue. However, ang alam ko, merong mga ibang malls na meron kayo mga makikita ng Realme kiosk. I think meron silang mga ibang color variant din na gusto nila. So, ito muna yung cover ng vlog natin ngayon, na unbox ng Realme 6 Pro. Sa next video natin, papakita natin ng full review. Dito nakapaloob yung kanyang processes performance, yung kanyang graphic performance to game testing, yung storage performance niya, maganda ba siya for storing files. After 1 week, kailangan natin bigyan ng 1 week para mabigyan natin siya ng full review, para at least for that whole week na magamit mo siya as main driver, makikita mo yung ano yung magiging pagbabago sa mga magiging performance niya as time goes by. So, yun lang muna guys. So guys, huwag niyong kakalimutan no, na itago itong sticker na ito. So, pwede mo naman siyang tanggalin or pwede hindi. Pero as the time na ginagamit mo siya, syempre mawawala yung dikit niya. Itago niyo, sa una na lang, itago niyo na lang to. At idikit niyo sa warranty card. Kasi if ever lang naman na magkaroon ng defect na hindi niyo naman yung inflicted or hindi kayo yung may kasalanan kung bakit nagkaroon ng defect or error yung unit ninyo, at least mabibigyan nyo siya sa service center ni Realme dito sa Pilipinas, no? Kung saan malapit sa inyo, idikit nyo lang ito din kasama nyo sa warranty card ninyo para at least makita nila na genuine na galing sa Pilipinas talaga ito, no? Kasi merong iba, bago i-release ito, meron kasi silang nagkaroon na agad ng access, no, sa mga overseas shipping. Pero yung warranty doon, napakahirap nun, lalo pag hindi yung unit mo ay hindi talaga officially released dito sa Pilipinas. So, ito yung magiging convenience ninyo once na magkaroon ng defect yung unit ninyo. Again, uulitin ko po, tanggalin nyo na lang ito sa una, idikit nyo doon sa warranty card nyo, parehas nyo yung i-secure para in case na kailangan nyo ay talagang secured kayo at menos gastos pa kayo. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para sa mga susunod nating video. So, ito po si Simon, signing off. Peace out.